Alam nyo, yung ating unang pag-uusapan ngayon ay patungkol po ito mga kababayan dito sa kay Magalong, no? Kay Pulong at kay Eric Yap. Kung naalala ninyo mga kababayan, mayroong proyekto doon sa Baguio na isang kalsada na hindi maayos yung rock netting. Alam mo ibig sabihin ng rock netting? Yung bangin. Yung bangin siya, tapos lalagyan mo siya ng net or yung mga tawag doon parang screen tapos simintuhin, 'di ba? Screen tapos simintuhin para hindi bababa, hindi magkakos ng landslide yung kalsada. Ngayon mga kababayan, kung naalala ninyo, 'di ba pumunta si PBBM doon? 'Di ba? Oh, 'di ba pumunta si PBBM doon? Ngayon, binulgar na ni Magalong na meron daw anomalya itong rock netting doon sa may kalsada na yun, at ang nasa likod daw ng proyekto na yun ay si Eric Yap. Ngayon mga kababayan, meron pong lumabas no sa Politico News. Nako po, eto na Magalong. Buti na lang no mga kababayan, na buti na lang wala na siya ngayon sa administrasyon ni PBBM. So ito po mga kababayan ang nakarating sa akin at nakita ko po sa isang news sa politiconews.com. Mga kababayan, ay ito po. No, basahin ko lang. Ito po'y mula sa Politico News. Ayan po ha, si Magalong, si Pulong at si Eric Yap. So ang nakalagay dito, Rock and Rocket is Magalong protecting Paulo Duterte, Eric Yap. Ayan, ito may nagtatanong mga kababayan. According dito sa politico.com, no? Rock and Rocket is Magalong protecting Paulo Duterte, Eric Yap. Yun ang sabi niya. Kasi dito mga kababayan, nakalagay dito sa politico.com, Davao City Representative Paulo Duterte and Benguet Representative Eric Go Yap are reportedly behind the overprice. Naku po, eto na nga. Bakit hindi to binulgar ni Magalong nung napunta si PBBM doon? 'Di ba? Mas kulangot clown, hello po. Bakit hindi ito sinabi ni Magalong? Magkasama naman sila ni PBBM noong ichinek itong rock knitting doon sa may Baguio. Davao City Representative Paulo Duterte and Benguet Representative Eric Go Yap are reportedly behind the overpriced 36 billion. Nako po, 36 billion, dawit si Pulong. 36 billion rock knitting project in Benguet carried out during the Duterte administration. Nako po, eto na nga. Ngayon, sasabihin nila ngayon, bakit daw si Boying, puro na lang Duterte, hindi daw imbestigahan yung bakit ang bilis daw na-release ng kanyang anak na nahulihan ng droga. Bakit kayo natatakot at bakit nyo papakialaman yung kaso sa droga? Ba't hindi nyo atupagin yung kaso ninyo sa pagkadawit ninyo ngayon? Naku, ito po pala mga kababayan. Ang nasa likod daw nitong rock knitting sa project sa Benguet na 36 billion overpriced. Ang nasa likod daw dito ay si Pulong at si Eric Go Yap. Naku po. This was revealed by Vera Files. Naku po. Vera Files columnist Antonio Montalban II. Naku, who also alleged that the two lawmakers participant in the racket was known to Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Halaka, Diyos ko. Ito pa naman yung sinabi ni Rimulya kanina na meron daw dalawang two lawmaker na tumatanggap ng pera na hindi pinapangalanan ng mga diskaya. Halaka, Diyos ko. Hindi kaya si Pulong at si Eric Yap na yun? Naku po. Oo, sabi yan ni, sabi yan ni Boying Rimulya sa balita. Meron daw dalawang two lawmaker or congressman na inabutan daw ng kickback na hindi pinangalanan ng mga diskaya. Hala, hindi kaya ito si Pulong at si Eric Yap? Nagtatanong lang. In his October 15 Montalban said Magalong had privately told former Senator Antonio Trillanes IV back in 2022 about the alleged involvement of Duterte and Yap in the overpriced project. Naku po, like, share, and subscribe po kayo ha. Halaka. According to Montalban, Magalong silent since din make him complicit, no? Magalong has to pay a certain price because it has taken him 3 years now of concealing those names
it will expose him as Duterte protector. Naku po. Montalban wrote, once we know who this anomaly manager, where it will definitely define Magalong as no doubt as Duterte protector, Magalong is actually dumb. Yap chaired the powerful House Appropriation Committee on March 20 to June 2022. A position Montalban said he secured through his close ties with Duterte, then the president's son at that time. Yap represented the ACT-CIS party list. Benguet proved to be lucrative, Montalban wrote. In the 2022 election, Yap abandoned his party list seat and ran for congressman in Benguet even if he was not a Cordilleran. Duterte the father even said Yap influenced the choice of district engineer so he could control the awarding of project. Nako po, eto na nga mga kababayan, damay-damay na nga ito. Nako, actually mga kababayan, hahanapin ko po ito Hahanapin ko dito para medyo maiksi-iksi lang, sa Bumbu Radyo tayo Bukod dito sa politico.com, dito tayo sa Bumbu Radyo. Ito na. Pulong Duterte nakaladkad sa pagdawit kay Eric Yap sa flood control scam. Naku po. Ito na mga kababayan. Ikunikta ni dating Vice Presidential Spokesperson Attorney Barry Gutierrez si dating ACT-CIS Representative Eric Yap na nagsilbi bilang House Appropriation Chair mula 2020 hanggang 2022 sa umano'y 51 billion pondo para sa flood control na napunta sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Sa kanyang post sa X nitong Huwebes, aniya Yap was House Appropriation Chair from 2020 to 2022. The same period, Pulong Duterte received 51 billion in flood control funds. That deserves a closer look. Now don't you think? Patay ka. Sinugundihan din ito ng abogadong si Jesus Palces sa isang post niya sa Twitter. Alam niyo kailan nabigay yung 51 billion ng flood control and infra project ni Pulong? Paulo Duterte sa Davao, 2020 to 2022. The same time when Congressman Eric Yap was the chairman of appropriation from 2020 to 2022. Nako po, kunik-kunik dadat na ito. Sa ngayon kasi mga kababayan, ang chairman kasi ngayon ay si Saldico. So nga, hindi na si Eric Yap. Nako po. Lumutang ang puna ni Gutierrez kasunod ng testimonya ni Orly Regala Gutesa, dating security consultant ni Ako Bicol Party List Saldico, sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Gutesa, isa umano si Yap sa naghatid ng maletang may laman pera sa bahay ni Ko, kasalukuyang nagsisilbi si Yap bilang kinatawan ng Benguet. Nako po, eto na, dawit-dawit na ito mga kababayan. Hay, ang hirap talaga mga kababayan. Diyos ko, Pulong. Ayan na nga ang sinasabi ko, Pulong. Ngayon ang tanong mga kababayan, bakit kaya hindi ito binulgar ni Magalong nung pumunta si PBBM doon? So, rock and racket is Magalong protecting Paulo Duterte and Eric Yap? Nako. Hay, TV Patrol na, sabi ni Manoy Tarok. Hayaan mo yung TV Patrol, Manoy Tarok. So ito pa mga kababayan, yung reaksyon ni Trillanes patungkol dyan, kung gaano katotoo yan. Yung naturang sinabi ni Trillanes na pinuprotektahan daw ni tawag dito, Magalong, itong si Pulong. Ito po mga kababayan, ito po sa DZMM. Oo, Ma'am Lilito Nini. Ayan, wait lang po Ito. Pakinggan nyo mga kababayan. Ay, wait lang. Ayan. Ito po mga kababayan. Wait lang po Naku, Diyos ko, nabubulilyaso ito. Si Magalong dito mga kababayan. Kasi ang sabi ni Senator Trillanes ay pinoprotektahan daw ni Magalong itong si Pulong. Naku po. Diyos mio Marimar. Oo, Diyos ko po. Wait lang po mga kababayan. Ayaw siyang mabuksan Diyos mio. Ito po Ito mga sabi niya, straightforward na maka-Duterte siya. Tapos, makabonggo rin siya.
Yun yung mga kingpin dito sa sindikato na to na sa DPWH. Doon nagsimula yan. After nung kay Pinoy, sinet up Ma'am Ilocana di ay Poland. Maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. nila yun nung panahon ni Duterte. Paano ngayon yun? As he cannot be objective anymore. Even if you ask him now, saan bitin niya na makabongo siya at maka-Duterte siya? Di ba independent commission nga? It should go both ways. Tapos pangalawa, yun na nga, meron din pala siyang 120 million na tennis court with the Discayas. Tapos sinasabi niya, ano raw yun? Above board. Teka muna, ba't ikaw yun nagsasabi? Di ba dapat, siguro masilip din yan kasi medyo mahal-mahal na tennis court yan, kung 120 million. Ano ba yan? Heated ba yung floors dyan? Ano bang setup niyan? Di ba? Kailangan nating matanong. So may conflict of interest unless and until maklear ka dyan, doon lang pwede siyang maipasok. And besides, meron siyang mga ombudsman cases din Nasabi niya, straightforward na Why I was questioning itong si Mayor Magalong. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And in fact, noong 2022, nung campaign nun, nagkausap kami. Nagre-reklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Ayan. Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung ginagastos. Tapos yung budget, yung 90% na kukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Di ba? Kita mo? 2022 election. Nag-uusap si Trillanes at si Magalong na ang sabi niya, 10% lang ang nagastos dyan, 90% dyan sa rock knitting ay nakuha na nila, nakurakot na. At sinabi din daw ni Magalong kay Trillanes kung sino ang nasa likod ng rock knitting dyan sa Baguio. So ngayon, bakit ayaw pangalanan ni Magalong si Pulong? Naku po, sinabi ni Magalong kay Trillanes. So hindi, actually, kaya po naging kaibigan siguro itong si Magalong at si Trillanes. Kasi nga, noon si Magalong ay nakikipaglaban ito sa mga korupsyon, di ba? Sa mga kurakot. Anti-corruption ito. Parang si Trillanes din, nung sundalo pa ito, ay nagkudita nga sila ito at inano nila yung Makati Hotel ba yun? So ngayon mga kababayan, eto na. Binulgar na ni Trillanes. Kasi hindi naman to si Trillanes magsasalita kung hindi to totoo. Ngayon, lahat ng sasabihin ni Trillanes, kapag iniimbestigahan niya ng DPWH at ng ICI at tumugma at accurate sa kanyang sinasabi, patay si Magalong dito. 'Di ba? Oo, sa totoo lang mga kababayan. Kapag ito na sinabi ni Trillanes na sangkot dito at kung sino ang nasa likod ng rock knitting na yan, ay tugma doon sa kwininto ni Magalong kay Trillanes at pag-investigate ay tugma din doon sa investigasyon. Ipit si Magalong. Pero mga konektado sa Duterte administration. Ayan na. Kaya nagtataka ko, why are you proceeding about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Di ba? Bakit daw ayaw magsalita ni Magalong? Si Magalong nga, alam na pala niya itong hokus-pokus dyan sa rock knitting, dyan sa Benguet. Naku po. Bakit daw ayaw niya magsalita? Isa naman siya dapat na advisor ng ICI. Diba? Maraming alam si Trillanes kasi kwininto nga daw ni Magalong sa kanya. Ngunit si Magalong ay nung nasa ICI na daw ito ay hindi na daw makapagsalita patungkol dyan sa rock knitting na sangkot si Pulong. Bakit daw siya natatakot ba daw siya kay Pulong according kay Trillanes? Why I was questioning itong si Mayor Magalong. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And in fact, noong 2022, nung campaign nun, nagkausap kami. Nagre-reklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Ayan na. Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung ginagastos. Tapos yung budget, yung 90% na kukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Pero mga konektado sa Duterte administration. Kaya nagtataka ko, why are you proceeding about it now when you know about it nung panahon pa ni Duterte? Di ba? Bakit hindi ka nagsasalita nun? Ano ba to? Ngayon lang sumulpot? Alam ko hindi. Yun.
Tapos up to now, hindi na sinasabi kung sino yung ano, nung pumunta sila sa Davao, hindi sila pumunta sa Davao City, sa Davao Occidental pa. So kumbaga, sabi ko, you cannot be independent kung Duterte supporter ka. Ayan na nga, mga kababayan, kita ninyo? Ha? Kita nyo? Binuko ni Trillanes si Magalong. Oh, na ang sabi nga sa politico.com, no, na ang nasa likod daw nitong rock knitting sa Benguet na nagkakahalaga ng 36 billion ay si Eric Yap at si Pulong. Bakit daw ayaw kumanta ni Magalong? 2022 pa lang alam na ni Magalong yan. Hindi pa presidente si PBBM. Bakit ayaw sabihin ni Magalong? Takot ba daw siya sa mga Duterte? Takot ba daw siya kay Pulong? Naku po. Behind the 36 billion worth of rock knitting in Benguet is Pulong and Eric Yap. But Magalong knows about it. Why Magalong keep silent? Naku po, mga kababayan. Ayan na, klarong-klaro, hindi galing sa atin yan. Galing kay Trillanes yan. At mismong si Trillanes nagsabi, nagkausap sila ni Magalong. So ano nga ba, bakit ayaw sabihin ni Magalong yan nung pumunta si PBBM doon? Nagtatanong lang ako, bakit isa ba siya sa kasabwat, isa ba siya sa nakinabang, or takot lang siya kay Pulong? Diba? Rin, hello po. Diba? Tanong ko lang, sangkot ba si Magalong dyan? Kasabwat ba siya? Or takot siya kay Pulong kaya ayaw niya magsalita? Kaya nga sabi ni Trillanes, That's why I was questioning itong si Mayor Magalong. Kung talaga independent ka, bakit hindi mo inuuna yung mga malaki? And in fact, nung 2022, nung campaign nun, nagkausap kami. Nagre-reklamo siya sa akin about yung rock netting sa... Yes. Oo. Sinasabi niya, dyan, 10% lang yung ginagastos. Tapos yung budget, yung 90% na kukuha na nila. 36 billion yan, sabi niya sa akin. Ito, in-identify niya kung sino-sino yung mga behind it. Pero mga konektado sa Duterte administration. Kita nyo, konektado kay Digong na naman. At bakit ayaw magsalita ni Magalong? 'Di ba? Ayan na. Ayan na nga. Buti na lang talaga mga kababayan na umalis na siya pagiging miyembro or advisor ng ICI. Kasi kapag nakasali siya doon sa ICI at hindi siya nag-resign, napakatalino talaga ni PBBM. Sabi ko nga sa inyo, mahirap gumalaw ang isang pangulo kung ang lahat ng nakapaligid sa iyo ay plastic. Oo, dyan sa Malacanang, pag bumaha yan, 1-2 tao lang ang lulutang dyan. Ang lulubog dyan, lahat lulutang, puro plastic. Buti na lang talaga mga kababayan na voluntaryo siyang nag-resign. No? At buti na lang talaga at nasilip ni PBBM na tao ni Bongo yan. Kasi kung hindi, nako, si PBBM, ma-scam at maloko talaga ni Magalong. Buti na lang talaga. Magandang gabi po, Ma'am Marina Sungkuan, di ba? Buti na lang talaga. Diyos ko po. Kaya pala, no? Lahat daw, no? 10% lang ang ginastos sa rock knitting sa Benguet, 90% binulsa ng mga Duterte na politician sa Duterte administration. Patay kang bata ka. Nako po, alam nyo na. Rinig nyo na. Kita nyo na.